Pinili ng Diyos na magkatawang tao at kinailangan ng Diyos ang pamilya. Pagpapakita ito na nais ng Diyos na bumuo ng kanyang pamilyang tutubusin at mamahalin magpakailanman. Yan ang simbahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay family. Ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang Holy Family Sunday. Yung linggo pagkatapos ng Pasko ay ipinagdiriwang agad natin ang linggo ng banal na mag-anak. Kaya nga ang linggong ito ay para sa lahat ng mag-anak, lahat sa atin. Tayo ay hindi magiging tao kung tayo walang pamilya. Ganon din ang Diyos, si Jesus. Nang pinili ng Diyos na magkatawang tao, kinailangan din niya ng pamilya. Kung kaya't pinili niya si Maria at si Jose na maging panahanan, maging pamilya ng anak ng Diyos. Mga kapatid, naging banal ang banal na mag-anak na Jose at Maria at Jesus dahil sa presensya ni Jesus sa gitna nila. Napakahalaga po ng itinuturo ng ating pagdiriwang ngayon, and this is about holiness. At lagi nating tatandaan that holiness is not about us. It's not about you and me. Tayo ay hindi banal. Tayo makasalanan. May bahid dungis kasalanan. May kapintasan, may kahinaan. May kanya-kanyang kwento ng pagkamakasalanan. Sino bang walang kasalanan? Si Maria lang ang pinaglihing walang sala. Pero the rest of us, lahat tayo, ipinanganak at isinilang ng makasalanan. Kaya nga, kapag pinag-uusapan natin yung holiness, akala natin minsan, dapat mawala yung ating kapintasan. Mali yun. Dapat maging perpekto tayong hindi magkakamali. Mali yun. Because we cannot be that kind of person. Lahat tayo'y makasalanan. Kaya walang dapat nagmamalinis. Walang dapat nagmamagaling. Walang dapat nagkukundina ng iba na para bang tayo walang kasalanan at sila'y meron. Kasi kung ating susuriin at titingnan ng ating mga sarili, lahat naman tayo may kasalanan at kapintasan.
So ano ba yung holiness? Paano natin maunawaan ang tunay na diwa ng kabanalan? Tingnan natin ang banal na mag-anak. They are holy. The Holy Family is called holy not because of Mary, not because of Joseph. It is because of Jesus. Holiness is not about us. Holiness is about God. Ang Diyos ang banal, tayo hindi. Kaya kung gusto natin maging banal, buksan natin ang ating sarili. Hayaan nating tayo maging tulad ng isang sabsaban na doon inihiga ang ating Panginoong Jesus. Tayo ay gusto maging panahanan din ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Tulad ng banal na mag-anak, nawa ang ating pagkatao ng ating buhay ay maging panahanan ni Jesus, sapagkat si Jesus ay banal. Kaya nga kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tayo yung nagiging banal dahil sa kanyang presensya. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kanya. At ganoon din ang ating mga mag-anak. Kapag ang Diyos, kapag ang Panginoong Jesus ang naging sentro ng mag-anak, ng pamilya, nagiging banal ang mag-anak, ang pamilya na yan. Kaya ako'y naniniwala na maraming mga Katolikong pamilya ang banal. Hindi dahil perpekto ang nanay o tatay o mga anak, hindi po. Dahil sa kabila ng kanilang imperfections, ginagawa nilang sentro ng kanilang buhay ang Diyos. Sentro ng buhay si Jesus. Kaya nga ang isang palatandaan na si Jesus ang sentro ng buhay ng isang pamilya, ng isang mag-anak, unang-una, sama-samang nagdarasal. Sama-samang nagsisimba. Ang pamilya nyo ba sama-sama nagsisimba? O kaya naman lahat sa inyo ay nagsisimba tuwing linggo? Pinalaki ba kayo ng inyong magulang na magsimba linggo-linggo? Maliban kung may sakit o talaga may dinaramdam, ay pipilitin gagawin ang lahat para makapagsimba ng linggo. As if, pag hindi nakapagsimba ay tila ba kulang ang araw. Kapag tayo bilang pamilya ay sama-sama nagsisimba at nagdarasal, ibig sabihin, sentro ng pamilyang ito ang Diyos, si Jesus. At kapag ginawang sentro ang Diyos, si Jesus, ng mag-anak, banal at nagiging banal ang pamilyang ito, ang mag-anak na ito. Again, hindi dahil perpekto si nanay o si tatay o mga anak, kundi dahil kay Jesus na naging sentro ng mag-anak ng pamilyang ito. Kaya nga isang malaking hamon sa bawat pagpapamilya, sa mga nagnanais na sumunod sa halimbawa ng banal na mag-anak na ito, napakahalaga na gawing sentro. Mag-uumpisa ka pa lang sa pag-aasawa mo o nanliligo ka pa lang ng mapapang-asawa mo, yung bang sa umpisa pa lang ay maging sentro na ang Diyos. Kaya nga, kung yung mga kabataan na naghahanap ng mapapang-asawa in the future, bago ka maghanap, punuin mo muna ang sarili mo ng Diyos. Kasi kapag puno ka ng Diyos sa puso mo, mag-uumapaw yan yung pagmamahal na yan. At magiging masaya ka bilang isang individual. Sabi nga, maging masaya ka muna as a single person bago ka humanap ng asawa o bago ka mag-asawa. Be a happy single first. At magiging masaya ka lang kung nandun sa puso mo si Jesus, ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, nag-uumpisa sa sarili, patungo sa kapwa, sa pagpapamilya. At ito'y hamon sa bawat Katolikong individual na later on ay bubuo ng kanilang pamilya na bumuo ng isang Kristiyanong pamilya, isang Kristiyanong mag-anak, na ang sentro ay hindi pera, sentro ay hindi trabaho, sentro ay hindi negosyo, sentro ay hindi posisyon, sentro ay hindi sarili, kundi ang sentro ng mag-anak, sentro ng pamilya ay ang Diyos, si Jesus. Kapag nangyari ito, banal ang ating mag-anak, banal ang ating pamilya. Kaya nga ngayong araw na ito, pagdasal natin ang mga pamilyang Pilipino, ipagdasal natin ang mga pamilyang Kristiyano, lalo na ang mga pamilyang Katoliko, na naway maging totoo sa kanilang bukasyon ng pagpapamilya at pangako na magiging ang Diyos ang sentro ng tahanan. Sana ngayong araw na ito at sa mga susunod pang araw, linggo at mga panahon, ang bawat mag-anak at pamilya
ay sama-sama ng magdadasal sa pangunguna ng tatay o ni nanay at sama-sama na ring magsisimba tuwing araw ng linggo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, itinataas namin sa iyo ang aming pamilya. Basbasan mo po kami, tulungan mo po kami, at naway ikaw ang maging sentro ng aming buhay, ng aming mag-anak, ng aming pamilya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.